ay muli ko pa rin pong ibabahagi sa atin pong mga ka-teach pamamaraan na aking ginagawa para matumbok po natin yung tinatapatan po ng deposito. Ang deteksyon ng simento ng hapon ay magtuturo yan papunta malapit sa bulyong ng tubig. Maaaring ang buba po niyan ay mismong nakatapat o nakatabi sa mismong dadaanan po kapag ikaw ay nag-letter L na papunta po doon sa items. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan. Demo pa rin po ng long wrist locator single antenna ang pinusuan po ng ating isang ka-teach mula po sa Ilocos Sur. Ito po yung pinusuan, long wrist locator single antenna. Ito po ay bala-bala. Kung ano po yung ating ibabala, yun po ilulukit ng ating single antenna. Ito mga ka-teach, ito po yung single antenna. Ito po isang pares. Ayan. At meron po ako ibabala dito mga ka-teach. Ito po yung 14 carats na ring. Kasi kung gagamitin bala sa atin po single antenna. At meron naman po ako dito mga ka-teach sa ilulocate. Ito po yung bracelet na 18 carats. So mga kababayan, mga ka-teach, katulad pa rin po kahapon na kung paano po mag-estimate ng lalim. Ngayon ay muli ko pa rin pong ibabahagi sa atin pong mga ka-teach kung ano yung pamamaraan na aking ginagawa para matumbok po natin yung tinatapatan po ng deposito. So mga kabatis, mga kababayan, ito po ay halimbawa ko na tayo po ay nasa area na pwede nyo po yung subukan, pwede nyo po yung itry. Yun po ang aking mga pamaraan na aking ginagawa. So mga kabatis, mga kababayan, ito po yan ang aking lulukay mula po sa Ilocos Sur. Ito po yung pinusuan, yung wrist locator, single antenna. Ito pa rin mga ka-teach. Huwag nyo po kakalimutan, ipahid po natin yung dulo ng antenna sa lupa. Yan po ay nakapagpabilis na malukit po natin, mahanap po yung ating target. Ito pa rin mga ka-teach, sa pagtas pa rin po yan. Yan. Ganyan po yan. Kapag ginamit ko po ang single antenna, yan, kailangan putos-pusan nyo lang yung ka-teach at huwag nyo po siyang kukontrahin. Yan, doon pa rin po siya natuturo. Yan, ganyan po yan. Doon pa rin. Yan, doon pa rin siya natuturo. Yan pa rin mga ka-teach. Ayan. Yan, dyan pa rin po siya naglulukit. So mga ka-teach, mga kababayan, yan po ay dyan natin na lulukit. At dyan po itinuturo ng atin pong single antenna. At gagamitin po natin itong single antenna, tatapatan po yan. At malalaman po natin na kapag nag-cross po ang ating dalawang single antenna, ibig sabihin nasa tamang tapat po tayo ng deteksyon ng aura ng gold. Ito pa rin mga ka-teach. Yan. Babalik siya. Kapag natapatan po yan. Yan. Ganyan po yan. Ganyan po yung magiging reaksyon ng ating single antenna na kapag yan po ay natapatan natin. So ibig sabihin na mga ka-teach, nasa tamang tinatapatan po tayo ng aura ng gold. So mga kababayan, mga ka-teach, kapag nagawa nyo na yan, dito po yung aura ng gold. Tandaan nyo na po yan. So ibig sabihin niya mga ka-teach, gagamitan mo na po siya ng aura meter o Japanese one. Alamin mo pa rin po yan kung gaano po yan kalapad at kalaki. At pagkatapos nyan mga ka-teach, na magawa mo yan, ang susunod naman po na yung gagawin, ang locator po na single antenna, kapag dalawang yung gamit, ay huwag mo po siyang babalahan. So ganito yan mga ka-teach. Dito po yan, sumisingaw yung aura ng gold. Ang locator po hindi natin babalahan. Ibig sabihin hahanapin po natin yung volume ng tubig. So ganito yan mga ka-teach. Mula po dito sa detection ng aura ng gold, lalayo ka po dito ng papunta ron ng 5 to 10 meters.
Ganon din po dito, papunta doon, 5 to 10 meters. Ganon po din dito. Ngayon, kapag ginamit mo na po ka-TH at hinanap mo na po yung volume ng tubig, so iisa po yung ituturo niya. So hindi po malapit ang volume ng tubig sa detection ng aura ng gold. Kapag itong mga ka-TH, ang detection po ng aura ng gold at ito ay malalim, big load po ito. Ito po yung imperial. So may distansya po yan na 30, 35 meters at 50 meters. So yan po ay big load. So mga ka-TH, mga kababayan, ang volume po ng tubig kapag na-locate ninyo, may distansya po yan ng mga 20 meters, 15 meters at pababa po yan hanggang 15 meters mula po sa deteksyon ng aura ng gold. Kaya mga ka-TH, at kapag na-locate nyo na po yung deteksyon ng volume ng tubig, ang layo po dito ay halimbawa po ay 15 meters na doon po yung volume ng tubig. So ganyan dyan mga ka-TH. Ang locator po ay babalahan mo ng simento ng hapon. Ayan, so ibig sabihin ng mga ka-TH, ang deteksyon ng simento ng hapon ay magtuturo yan papunta malapit sa volume ng tubig. Kaya mga ka-TH, isa lang po ang ituturo niyan. So pagkatapos mong gamitin yung simento ng hapon, ang isusunod mo naman po ay yung alkitran. Ang deteksyon po ng alkitran ay kasama sa simento ng hapon. Kapag na-locate mo na po yan, ang lulukit mo pa rin po dyan ka-TH ay yung poison gas. Ang poison gas po ay katabi ng deteksyon po ng simento ng hapon at alkitran. Ang ilulukit mo naman po, ang susunod ay yung bomba. So mga ka-TH, ang deteksyon po ng simento ng hapon, alkitran, poison at bomba, sila po yung magkakasama, sila po yung magkakatabi. Ang deposito po ay laging malapit o katabi o 1 metro ang layo, 1 metro kalahati, kalahating metro o nakatapat sa volume ng tubig. Ganun po inilalagay ng mga hapon ang deposito para hindi po yan masira yung aura ng gold at lagi po yung nasa malamig na lugar. So mga kababayan, mga ka-TH, kapag dito ka po dumaan, nandito po yung deteksyon ng aura ng gold at naandun po sa 15 meters ang deteksyon ng simento, alkitran, poison gas at bomba. Pag dito ka po dumaan at nasukat mo na po yung lalim, kung gaano po siya kalalim yung tamang huhukay mo diyan, magkakaroon ka po ng idea na mula po dito, kapag hinukay mo dito, papunta rin po yan doon sa deteksyon ng bomba, simento ng hapon, alkitran at poison gas. Doon din po yan pupunta. So mga kababayan, mga ka-TH, ang karamihan na ginagawa po na dinadala-dala pa hanggang sa ngayon ay yun pong kung saan sumisigaw po yung aura ng gold, doon po nila hinuhukay, pero dire-diretso sila silalin at hindi po lang nabantayan yung tamang letter L na kapag dito ka deteksyon ng aura ng gold ay lalampas ka. So ibig sabihin wala po yan, hindi po nila yan nasubaybayan, hindi po nila yan nakita. So mga kababayan, mga ka-TH, ang poison gas po na inilalagay ng mga hapon, pag dito ka po dumaan, pag nag-letter L ka, sa halimbawa po 18 meters, nag-letter L ka na paparon, una po nyo masasublupa diyan, sa dadaanan pa lang dyan, may bato na po yan. Sunod po nyan, nakabang po yung poison gas. Sunod po nyan, bomba po. Maaaring ang bomba po nyan ay mismong nakatapat o nakatabi sa mismong dadaanan po kapag ikaw ay nag-letter L na papunta po doon sa items. So mga kababayan, mga ka-TH, yun po yung mga pamamaraan na aking ginagawa na kapag nag-locate ka sa deteksyon ng aura ng gold at dito mo hinukay, dito po ay mayroong mga nakapayla bato. Diyan po nila hinulugan yan. Pero nandun po yung items, wala po doon sa 15 meters, bumaba po sila at nag-letter L po pa rito. Dito po nila pinasigaw yung aura ng gold. Dito po yan tatambakan ng mga malalaking pile na bato at taon ang bibilangin bago tayo makababa. Pero isa pa rin po ang direksyon yan, nandun ka pa rin po pupunta. So mga kababayan, mga ka-TH, magkakaroon po tayo ng idea na bakit na dito po nasingaw yung aura ng gold
At bakit naandun po yung simento, alkitran, poison gas at bomba, bakit doon po natin na-locate? So yan po yung ideya na binibigay na laging ang items po ay laging malapit sa volume ng tubig. Una po na ginagawa ng mga Hapon, kapag maglalagay na po sila sa area at nakaplano po yan, ang una nilolocate nila ay volume ng tubig. Alam na po nila yan kung saan po nila itatabi. So may mga pamamaraan na mga katiis na ginagawa matapos ko pong ilocate ng detection ng aura ng gold, na ilocate ko na po ang volume ng tubig, na ilocate ko na po yung simento, bomba, poison gas at alkitran. So may mga pamamaraan ako na ginagawa na kung paano ko hahanapin yung tamang daan, dahil kapag dito po ako dumaan, mahihirapan po tayo dyan kasi nandyan po yung tinatambak na malalaking bato. So ang ginagawa ko mga katiis, sa pamamagitan po ng dalawang singilatina, ito po yung kagandahan na pwede po nating ipaghanap ng entrance ng tunnel sa pamamagitan po ng aking mga bala para mahanap po yung saradong tunnel. Na doon po dumaan yung general na para papunta po doon mismo sa items. Na titingnan po, doon po lulusong yung general. Ang entrance po yan ay nakasarado at doon po yan dumaan ang general. Hindi po yung biglang pababa. Kapag biglog po yan, malaki ang laman yan, 35 meters, 40 meters hanggang 50 meters. Ang daan po niya ng general dyan, dahan-dahan po ang pagbaba niyan. So yun po yung tamang daan na doon po dumaan yung general para makita po yung pagkakalagay po ng items kung ayos, at doon po yan babalik uli at muli pong mag-iwan lang ng marker na maliliit na bato, tulis, papunta po doon sa tamang deposito at doon yun po ay pasasabogin na nila. So yung tamang daan mga katiis na madaling pamamaraan para tayo makapunta sa tamang deposito. So kapag dito po tayo dumaan, muli po yan, napakahirap po yan, napagbaba po natin dyan. So sa pamamagitan po ng gamit ng singilatina at bala po ay pang close tunnel. So mula po dito sa entrance na ito at nandun po yung detection ng nagkaroon po tayo na ideya na nandun po yung items. So dito mula po dito, didistansya ka po dyan ng mga 10 meters at papunta rin po doon 10 meters. Hahanapin mo po yung entrance kung saan po naglulocate o nagtuturo ang ating singilatina, yun po yung ating susundan. Kapag nasundan na natin yung mga katiis, magtuturo po yan kung ang area po ay batuhan, mayroon po yung isang batong malaki yan, at sa paligid po may mga pointer po yan na nagtuturo na doon po yung entrance. Nandiyan po yung mga marker na makikita po natin. Kung wala naman pong batuhan yan, old tree po yan. Yun yung mga katiis, yun yung mga pamamaraan na aking ginagawa sa paghanap po at para makabilis makapasok sa mismong deposito. Na kapag doon ka dumaan, wala pong sagabal na bato yan at napakadali po niyan daanan. So mga kababayan, mga katiis, isang halimbawa po na mula po dito yung deposito at nandito po yung tunnel na entrance sa pamamagitan po ng bala. Halimbawa po yun 50 meters, 30 meters, nandito po yung bala natin ng pang close tunnel. So malalaman mo po yan na kapag ginamit mo po ang dalawang singilatina, mag-i-ikis po yan kapag natapatan mo na may tunnel po sa ilalim. So lakad ka pa rin mga katiis hanggang papalapit ka sa itis. Yun yung idea na magkakaroon ka na kung nasan natapat yung mismong tunnel sa ilalim. Ibig sabihin ang tunnel na mga katiis, mga kababayan, yan po ay dinaanan lang ng general at isinarado din po yan. Pero sa pamamagitan po ng pambala natin sa tunnel, kapag ang isang lupa sa ilalim ay binutas at ibinalik din po yan ang lupa na kanilang tinanggal. So isang daan na po yan. Yun na po ay kayang ilocate ng ating singilatina at kayang ilocate po yan ng pambala natin sa tunnel. So mga kababayan, mga katiis, muli po sana ang video po ito ay makatulong sa inyo. Ito po ay pagbabahagi ko ng kaunting kaalaman base na rin po sa aking mga experience at ito po ay aking ibinabahagi sa inyo. Sana makatulong po mga kababayan, mga katiis, na ito po yung pamamaraan na aking paggawa, na aking paglocate sa mga deposito. So mga katiis, yun pong detection ng aura ng gold na dito po sila nakuhukay. Yun po yung mga sinuuna na ginagawa pa hanggang sa ngayon. So ito po yung aking ideya na ginagawa ko na yung madaling pamamaraan para tayo makapasok. Hindi tayo abutin dyan ng taon. Kung dito tayo dadaan, halos taon yan.
ang pagbaba natin dyan. So talagang sinadya po yan na nilagyan ng mga pile na malalaking bato. Pero kapag nailaliman mo yan, iisa rin din mga katis, ang pupuntahan niya, papunta pa rin po yan doon sa deposito. Na kung saan nadidetect po yung bomba, poison gas, alkitran at simento ng hapon. Na malapit po yan sa volume ng tubig. So mga kababayan, mga katiis, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan.